Napakabait ni Sir Dominic sa akin, Trina. Hindi ko rin naman inaasahan yon. Nung una naman talaga, ang gusto ko lang ay maghiganti sa sinapit ng tatay ko. Pero hindi ko naman inaasahan na magiging ganito pala ang kalalabasan. Ayun na nga bang sinasabi ko sa iyo, Atara? Naiiling na wika naman ni Trina. O anong plano mo ngayong gawin? Sa tingin ko kasi, binigyan pa ng pagkakataon ni Atty. Adriana si Sir Dominic, kaya pinipilit akong iwasan nun. May ilan pa akong hawak na pictures dito at gusto kong ipadala ulit iyon kay Atty. Adriana. Hindi ba't ang sabi mo sa akin ay nahuli ka na niya at kinausap tungkol dyan sa mga larawan na yan? E di malamang maghihinala na yun sa'yo, na sa'yo galing ang mga larawan na ipinapadala mo. Napapailing na wika naman ito. E di sa ibang paraan ko naman ipapadala yon. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong naman ito. Pwede namang through email. Sa ganoong paraan mas madaling itanggi na ako ang gumawa noon. Dahil wala naman silang magiging ebidensya sa akin. Hindi nawawala na pag-asa na wika naman ni Atara. At saan mo naman kukunin yung email ng asawa ng boss mo? Bukas, susubukan kong hanapin doon sa office kung mayroon si Sir Dominic. Kapag wala, saka na ulit ako iisip ng bagong paraan. Desidido ka na ba talaga riyan sa papasukin mo, ha, Atara? Siseryosuhin mo na ang pagiging kabit niyang boss mo? Nasimulan ko na rin naman ito, Trina. Saka ito lang yung paraan para maipaglaban ko rin naman yung nararamdaman ko para kay Sir Dominic. Basta ako, Atara, ha? Binabalaan na kita. Hindi basta-basta yung gusot na gusto mong pasukin. Malaking problema yan, Atara. At isa pa, abogado ang kalaban mo. Hindi ka ba natatakot? Ulit nito sa sinasabi sa kanya noong nakaraan. Alam mo, Trina, kung natatakot ako, hindi ko to sisimulan. Narito na ako, kaya tatapusin ko na. Hindi ako papayag na walang magandang bunga itong gagawin ko. Kung hindi ko masisira ang relasyon nila, masasayang lahat ng pinaghirapan ko. Napailing na lamang si Trina sa sinabi niya dahil alam nitong wala na itong magagawa para pigilin pa siya. Kailangan niya muli mag-isip at bumuo ng mga plano. Panibagong plano para sa totoong nararamdaman niya para kay Dominic. Maagang pumasok si Atara sa opisina nila kinabukasan dahil kailangan niyang makahanap ng kopya ng email address ni Adriana. Good morning, Atara. Ang aga mo yata ngayon. Batay sa kanya ng guard ng gusaling iyon. Opo, Manong. Marami po kasi akong dapat ayusin. Tugon naman niya rito. Saka nagmamadaling pumasok sa loob ng kanilang opisina. Pagpasok niya ay nagkagulatan sila ni Dominic. Ang aga mo yata. Pag-iwas na wika nito sa kanya. Opo, sir. May aayusin po sana akong mga files ngayon. Sige, aalis na rin ako. Mag-iikot pa kasi ako sa mga site. Saad naman ito pagkatapos ay mabilis na kinuha ang mga gamit na nasa upuan nito. Sir Dominic, iniiwasan niyo po ba ako? Diretsyong tanong niya sa lalaki. Nag-aalangan naman itong lumingon sa kanya. Kailangan kong gawin yon dahil ayokong mawala sa akin si Adriana. Diretsyong sagot naman sa kanya ni Dominic. At aaminin niyang nasaktan siya sa narinig mula rito. Alam naman niya iyon pero mas masakit palang marinig mula rito ang katotohanan. Nang hindi siya sumagot ay nagpatuloy ito sa paghakbang papalabas ng opisina. Pero sir, paano naman po ako? Hindi mapigil ang tanong niya rito. Saka muli itong napatigil sa paglalakad at lumingon sa kanya. Hindi ba't sa'yo naman ang galing na no string attached? Pagtapos ay seryoso itong tumingin sa kanya. Aaminin ko na noong una ay attracted talaga ako sa'yo, Atara. Pero ibang-iba iyon sa takot na nararamdaman ko nang malaman iyon ni Adriana ang lahat. Hindi na mahalaga sa akin kung ano man yung pinagsaluhan natin.
Dahil mas mahalaga sa akin ngayon yung nararamdaman ng asawa ko. Alam kong wala kang kasalanan dahil totoo naman na naging mahina rin ako sa tukso. Pero hindi ko na kayang higitan pa ang mga nagawa natin dahil hanggang doon na lang iyon. Sana maintindihan mo. Dagdag na wika pa ni Dominic na lalong nakasakit sa damdamin niya. Ayaw mong umalis dito sa opisina, kaya ako na lang ang umiiwas. Ayaw ko ring tanggalin ka dahil alam kong kailangan mo ng trabaho. At yung bahay na inuupahan ko para sa'yo, 9,000 a month ang upa doon. Kung gusto mo mag-stay roon, ibabawas ko na lang sa sahod mo ang naging pangunang bayad ko roon. Pero kung hindi naman, ay maraming mas murang mauupahan na malapit dito sa opisina. Pagkatapos sabihin iyon ni Dominic ay tuluyan na siyang tinalikuran nito. Bagsak ang kanyang balikat na naupo sa sofa na naroroon sa loob ng opisina ni Dominic. Hindi niya akalain na masyadong napaaga ang pagbibigay niya ng litrato sa asawa nito. Buong akala niya ay tuluyan ng nahulog ang loob nito sa kanya. Pero hindi siya maaring sumuko. Hindi niya pwedeng hayaan na pumalpak ang plano niya. At hindi niya hahayaang maging masaya si Adriana sa piling ni Dominic. Tumayo siya at nagsimulang maghanap sa mga gamit ni Dominic kung mayroon ba itong naitabing email address ni Adriana. Ngunit halos nabuksan na niya ang lahat ng drawer nito ay wala siya nakitang kopya ng email address nito. Nag-iisip siya kung saan pa siya pwedeng makakuha o kaya naman kung ano pang paraan ang pwede niyang gawin para maipadala iyon kay Adriana. Sa lalim ng pag-iisip niya ay naalala rin niya na mayroon siya maikling video clip na may ibang kahalikan si Dominic. Napahampas naman siya sa lamesa at mabilis na tiningnan ang cellphone niya. Hinanap niya roon ang video clip na siya mismo ang may kuha noon. Hindi na mapigilang mapangiti. Alam niyang mas matinding ebidensya iyon at siguradong mas lalong masisira ang relasyon ng mag-asawa kung iyon mismo ang ipapadala niya kay Adriana. Isang lugar na lang ang tanging naiisip niya na maaari niyang pagkuhanan ng email address nito. Kaya wala siyang ibang magagawa kundi pumunta roon. Tulad ng ginawa niya na nakaraang araw, ay maaga siyang umalis lumabas ng opisina upang pumunta naman sa law firm nila Adriana. Pagpasok niya sa Magtanggol Law Firm, ay lumapit kaagad siya sa information desk. "Good afternoon, miss." Nakangiting bati niya sa taong naroroon dahil hindi nito napansin ang paglapit niya. "Good afternoon, ma'am. How may I help you?" Nakangiti ring tanong nito sa kanya. Gusto ko lang po kasi sanang mahingi ang calling card ni Attorney Escalante. I am looking for a counselor and someone is recommending her." "For a while, ma'am." Tugon naman ito. Pagkatapos ay kumuha ito ng isang calling card mula sa drawer nito. "Ito po." Sabay abot sa kanya ng calling card na hawak nito. Kinuha naman at tiningnan iyon ni Atara at napataas ang kanyang kilay nang mabasa iyon. "Attorney Cassandra Escalante." "I was referring to Attorney Adriana Escalante." Pagtatama naman niya rito. "Ay, sorry po ma'am. Matagal na po kasing nag-resign si Attorney Adriana, kaya ang akala ko pong tinutukoy ninyo ay si Attorney Cassie." "Pero may calling card pa rin po ba kayo ni Attorney Adriana?" Pangungulit naman niya rito. "Oo, pero sa pagkakaalam ko po, hindi na siya tumatanggap ng mga kliyente ngayon. Pwede ko bang mahingi? I just want to ask it for myself." "Wait lang po." Tapos ay muli itong tumingin sa drawer nito. Nakahinga naman siya na maluwag na makita na may inilabas itong calling card. "Ito po. Buti po may natira pa akong isa rito." At muli nitong iniabot sa kanya ang calling card. Muli siya napatingin sa unang calling card na ibinigay nito sa kanya at muli siyang tumingin sa babaeng nasa harapan niya. "Miss, matagal na silang dalawang Attorney Escalante sa law firm na ito?" Naguguluhang tanong naman ni Atara. "Opo ma'am, nauna lang po ng 5 taon dito sa Attorney Adriana. Pero nag-resign na rin po siya, kaya tanging si Attorney Cassie na lang po ang Escalante sa law firm na ito." Paliwanag naman ito kaya matinding kaba ang lumukob sa kanyang dibdib. "Miss, maa-access mo ba kung sakaling magtanong ako sa isang kliyente rito?"
Ay ma'am, pasensya na po ha. Bawal po kasi kaming mag-disclose ng mga information sa client sa kahit kanino po. Paghingi naman ito ng paumanhin sa kanya. Sige na miss, pangalan lang naman ang babanggitin ko tapos sabihin mo lang kung sinong abogado ang humawak sa kaso niya. May kailangan lang kasi akong i-clarify. Pagpupumilit pa ni Atara. Hindi naman ito kumibo sa kanya. Sige na miss, hindi naman ako hihingi ng kahit anong information tungkol sa kliyente na yon. Gusto ko lang talagang malaman kung sino may hawak ng kaso niya sa law firm na ito. Pero ma'am, baka po ako naman po ang mawala ng trabaho niyan. Mariing tanggi naman ito. Sige na miss, gusto ko lang malaman kung sino ang may hawak sa kaso ni Mr. Gustavo Gonzales. Iyon lang tapos wala na akong ibang tatanungin tungkol sa kanya. Yung abogado lang talaga niya ang kailangan kong malaman. Hindi naman iyon tungkol sa kliyente na yon. Ako ang may hawak ng kasong iyon. Bakit mo siya kinukulit? Anong kailangan mo? Isang tinig ng babae mula sa kanyang likuran ang pumukaw sa atensyon nila ng attendant. Attorney Cassie, pasensya na po. Ang kulit po kasi niya. Paghingi naman ng paumanhin ng attendant nito. Walang problema. Wika naman nito sa katumingin sa kanya. Anong kailangan mo sa akin? Mataray na tanong nito. At paano mo nakilala si Mr. Gonzales? Nag-isip naman siya na maaring sabihin dito. Kasi po, siya kasi yung nag-refer sa akin kay Attorney Escalante. Iyon daw ang hanapin ko. Hindi ko naman po alam na dalawa pala kayo ditong Attorney Escalante sa law firm na ito. Mabilis naman na paliwanag ni Atara. Naghahanap lang po ako ng counselor. At sinabi po niya na Attorney Escalante was the best choice. Okay. Ano pwede kong gawin para sa'yo? Tanong naman ito na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. But I want to be honest with you. I just don't want to waste my time. I don't think na kaya mo ang private lawyers. Bakit hindi mo subukang lumapit sa public attorney's office? Magagadling din naman sila. At isa pa, wala silang bayad. Napakunot ang noo niya sa sinabi nito. I'm sorry if my words offended you. Pero sa pananamit at kilos mo pa lang, alam ko na ang totoong estado ng buhay mo. Sa tingin ko kasi, nagkamali ka ng law firm na pinuntahan. Baka ang initial consultation pa lang ay hindi mo na kayang bayaran. Hindi ko alam kung bakit dito ka itinuro ni Mr. Gonzales. Dagdag na pang-iinsulto nito sa kanya. Sorry po. Mukhang nagkamali nga yata po ako ng law firm na pinuntahan. Wika naman ni Atara, saka mabilis na lumabas ng law firm na iyon. Nasaktan siya sa mga sinabi nito, pero hindi niya inintindi iyon dahil hindi niya akalaing ang laking pagkakamali ang nagawa niya. Dahil hindi sa Attorney Adriana Escalante ang taong nagpakulong sa tatay niya, pero nagawa niyang sirain ang buhay at pagsasama nila mag-asawa. Bagsak ang kanyang balikat habang naglalakad. Dahil doon hindi niya namalayan kung paano siya nakarating sa inuupahan. Dahil tulala lang siya mula sa law firm na pinapasukan ni Adriana. Bakit kasi nang unang beses ako magpunta roon, ay si Attorney Adriana ang unang lumabas at hindi ang kasi na iyon. Naiiyak na kastigo naman ni Atara sa sarili. Muli niyang tiningnan ang calling card na nasa bulsa ng kanyang suot na damit. Kung itutuloy niya ang nasimulan, hindi na iyon dahil sa tatay niya, kundi dahil na iyon kay Dominic. Pero paano niya magagawang agawin ito? Pinakiramdaman niyang maigi ang sarili kung ano ba talaga ang gagawin niya. Ayaw na rin naman niyang mawala si Dominic sa kanya. Nasasabik na siya sa mga halik at haplos nito sa kanya. Kahit naman nagkamali siya, ay hindi rin niya nararamdaman sa sarili ang pagsisisi. Tahimik na nakatingin si Dominic sa isang cellphone niya dahil nais niyang tawagan si Adriana. Pero natatakot siya. Natatakot siya dahil hindi pa rin niya alam kung paano ito kakausapin. Hindi pa rin niya alam kung paano makakabawi sa lahat ng sakit na idinulot niya rito. Oh, bakit kanina ka pa nakatitig diyan sa cellphone mo? Tanong naman sa kanya ni Zaldi na isa rin sa mga site engineer niya. Hindi ko kasi alam kung paano ako babawi sa asawa ko.
Malungkot na tugon naman ni Dominic. Paano mo ba siya niligawan? Alam mo, ganoon lang naman yun. Minsan kasi dahil sa haba ng pagsasama ninyo mag-asawa, nakakalimutan na ninyo kung saan kayo nagsimula. Kung ano yung mga bagay na pinagdaanan ninyo bago ninyo naabot iyang kinalalagyan ninyo ngayon. Siguro dahil masyado ka nang naging kampante na kahit anong mangyari, ay hindi naman siya mawawala dahil nga mag-asawa na kayo. Pero ang paraan lang naman ay kung paano mo siya nakuha noong niligawan mo siya. Makahulugan na tugon naman ito sa kanya. Kahit ba ang laki na ng naging kasalanan ko sa kanya, epekto pa rin kaya yun kung yun pa rin ang gagawin ko. Oo naman, natiis mo nga noon eh. Dapat mas kaya mong tiisin ngayon. Saka noon nga ang lakas ng loob mo kahit alam mong wala naman siyang nararamdaman para sa'yo. Ngayon pa bang alam mo na minahal ka na niya? Doubted ka talaga, boss. Kasi may kasalanan ka sa kanya at iyan ang problema. Kasi sa ating mga lalaki, porket asawa na natin, nakakalimutan na natin yung pinaka-basic. Payo naman ito sa kanya. Gumaan naman ang loob niya sa narinig mula rito. Maraming salamat sa payo mo, engineer. Nakangiting wika naman ni Dominic. Saka mabilis na tumayo at tinawagan ang mga kaibigan. Gusto niya magkaroon ng sorpresa para kay Adriana. At ang mga ito lang naman ang alam niya makakatulong sa kanya. Buo na ang desisyon ni Atara na itutuloy niya ang plano. Pero hindi na para paghigantihan pa si Adriana, kundi para tuluyang makuha ang pagmamahal ni Dominic. Para sa kanya ay hindi matatapos ang laban na iyon sa ganoon na lamang. Hindi na niya kailangan ang natitirang litratong hawak niya. Kaya naman hinahanap niya iyon sa mga gamit niya upang itapon. Dahil gusto na lamang niyang ituon ang plano sa pang-aakit na gagawin niya kay Dominic. Ngunit kung saang panig ng tinitirhan niyang iyon ay hindi niya ito matagpuan. Pero sigurado akong dinala ko yun dito. Paninigurado niya sa sarili. Dahil tandang-tanda niya na dala niya ang envelope na iyon. Sa katunayan ay naipadala na nga niya ang unang envelope kay Adriana. Ibinukod niya ang envelope na iyon dahil yun sana ang ipapadala niya para sa ikalawang level ng kanyang plano. Tungkol sa patuloy na panluloko ni Dominic sa asawa nito. Mas mahalay ang mga litrato na iyon dahil naroroon sa mga litrato na iyon kung saan pa sa kailaman ng sasakyan ay huling-huli na ang pakikipaghalikan ni Dominic at ang iba pa nga roon ay nakahawak sa mismo sa lalaki sa masisilang bahagi ng katawan ng iba't ibang klaseng babae na nakilala at nakasama nito sa mga bar na pinupuntahan din nito. Masika pa rin niyang hinahanap ang envelope na iyon, ngunit kahit baliktarin niya ang buong bahay ay hindi niya iyon nakita. Wala siyang ibang maisip kung saan iyon maaring naiwan, kundi tanging sa sasakyan ni Dominic. Dahil tandang-tanda niya na magkasama ang dalawang envelope na iyon. Mas lalo siyang nababahala ng maisip na maaaring ang sasakyan ni Dominic niya na iwan ang mga litratong iyon. Inalala niya, baka magkaroon ito ng idea na sa kanyang nagaling ang mga litrato na iyon at siya ang nagpapadala ng iba noon kay Adriana. Lalo lamang lalayo ang loob nito sa kanya at ang pinakamasakit ay baka tuluyan siya nitong tanggalin sa trabaho. Lalo lamang siya mawawalan ng pag-asang makuha ang pagmamahal nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at paikot-ikot na naglalakad sa maliit na sala ng kanyang tinutuluyan habang kinukontak niya ang numero ni Dominic. Nakailang ring na iyon, ngunit walang sumasagot. Hindi siya maaaring magpatumpik-tumpik pa sa kailangan niya itong makausap para magkaroon siya ng pagkakataon na tingnan ang sasakyan nito kung naroroon ba ang envelope na kanyang hinahanap. Isang mahinang katok ang pumukaw sa kanyang atensyon. Natuwa siya dahil si Dominic lang ang nasa utak niya. Nakakatok ng ganoong oras sa kanya. Dali-dali niyang binuksan ang pintuan at nawala ang malapad niyang ngiti nang ang kaibigan ang mabungaran niya doon. Oh, bakit sumimangot ka? Nagtatakang tanong naman ni Trina. Dahil ibang tao ang inaasahan mong kakatok at gagapang sa'yo? Pagbasa nito sa nasa utak niya. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Hindi ba't may racket ka? Tanong naman niya rito sa kahumakbang papasok muli ng kanyang apartment. Sumunod naman ito sa kanya. Nagkaroon kasi ako ng kliyente riyan malapit dahil pagod na rin ako.
Dito ko na naisipang dumiretso. Nagsalubong ang kilay nito na makita ang matinding kalat sa kanyang tinitirhan. Ano to? Binagyo ka ba? Hindi, hinahanap kasi ako. Kaya ganyang kagulo ang bahay. Tugon naman ni Atara. Walang ganang naupo siya sa sofa na naroroon at muling tumingin sa kanyang cellphone. Ano bang problema, Atara? Bakit ganyan yung mukha mo? Naupo naman ito sa harapan niya at nakakunot noong nakatingin sa kanya. Yung isang envelope kasi na ibinukod natin nawawala. Yung mas grabe-grabe talaga. Yun yung nawawala? Napatango naman si Atara. Saan mo naman inilagay na bruha ka? Sa tingin ko nga ay sa sasakyan ni Sir Dominic. Bulalas naman ni Atara. Saka napasubsob sa palad niya. Pag nakita niya yun, katapusan ko na. Katapusan mo na talagang bruha ka. Ang dami mo namang iwawala. Bakit yun pa? At sa dami ng lugar, sa sasakyan pa ng amo mo. Tumingin siya ng seryoso sa kaibigan. May isa pa akong problema. Lalong napakunot ang noo naman ni Trina. Ano naman yun? Hindi si Attorney Adriana Escalante ang abogado ni Mr. Gonzales. Pagkukwento niya rito, at rumihistro naman ang labis na pagtataka sa mukha nito. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba sigurado kang si Attorney Escalante ang abogado ng amo ng tatay mo? Oo nga, pero hindi natin alam na dalawa palang Attorney Escalante sa law firm na iyon. At talagang mahadera yung babaeng abogado ni Mr. Gonzales. So ang ibig mong sabihin, maling tao yung pinaghihigantihan mo? Hindi makapaniwalang tanong naman ito. Diyos ko naman, Atara, iyan na nga bang sinasabi ko sa'yo? Bakit kasi na makita mo si Attorney Adriana ay sa kanya kaagad kagalit na galit? Hindi ka naman lang naghanapan ng ibang katibayan na siya talaga ang nagpakulong sa tatay mo. Muling sermon naman sa kanya ni Trina. Sino ba naman kasi mag-aakala na dalawang Escalante pala sila? Anong gagawin mo ngayon niyan? Sa maling sitwasyon na pasok, paano mo ngayon babawiin ang lahat na nagawa mo roon sa taong wala namang ginawang masama sa'yo? Wala akong balak bawiin, Trina. Tuwi ka naman ni Atara na muling ikinakunot ng noo nito. Itutuloy ko pa rin ang nasimulan ko. Ano? At bakit? Gulat na tanong naman nito sa kanya. Dahil mahal ko na si Dominic at hindi ako papayag na hindi ko rin makuha ang pagmamahal niya. Seryosong tugon naman ni Atara. Nababaliw ka na ba talaga, Atara? Una, mali yung taong pinaghigantihan mo at sinira mo. Ngayon naman, kaysa sa magsisi ka, ay mas lalo mong itutuloy ang pagkakamaling na simulan mo. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Desidido na ako, Trina. Naibigay ko na rin naman ang lahat na mayroon ako kay Sir Dominic at hindi siya matatanggal sa sistema ko. Itutuloy ko ang laban kay Attorney Adriana para sa pagmamahal naman ni Dominic. Hinding-hindi ka mananalo sa legal na asawa, Atara. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang kabit na nanalo sa ganyang laban? Sisirain mo lang lalo ang buhay mo sa gagawin mo. Matigas na tutol naman ang kaibigan niya. Matagal nang sira ang buhay ko, Trina. Simula nang ipinanganak akong mahirap, sira na ang buhay ko. Nang lumaki akong walang ina, sira na ang buhay ko. At lalo na namakulong ang tatay ko, sirang-sira na ang buhay ko. Kaya wala na akong buhay na sisirain pa. Hindi mo kasalanan kung ganito lang ang naging buhay mo, Atara. Alam kong anong kasalanan mo? Iyong piliin mo yung ganyan landas na gusto mong tahakin. Mali na yung desisyon mo sa buhay, Atara. Huwag mo nang sundan pa. Pinagdaanan ko na yan. Gusto mong pagdaanan kaya hanggat kaya ko, pinipigilan kita. Maniwala ka sa akin. Walang idudulot na maganda yang gusto mong gawin. Huwag ka mag-alala, Trina. Gagawin ko ngayon. Wala naman akong pinagsisisihan. Mas pagsisisihan ko kung hahayaan ko na lang na tuluyang mawala sa akin si Dominic. Minsan lang sa buhay ko ang nararamdaman kong yung gaanong klaseng pagmamalasakit. At nasasaktan ako sa pag-iwas na ginagawa niya. Para akong nababaliw kapag iniisip ko na
Hindi na siya pwedeng hawakan o hindi ko na siya pwedeng makita pa. Ito lang yung alam kong makakapagpasaya sa akin. Ipikit mo na lang yung mga mata mo. Dahil simula sa araw na ito, iba at bagong Atara na ang makikita at makikilala ng lahat. Buo na ang kanyang loob na sasabihin iyon. Nakahanda na rin siyang baguhin ang sarili para sa bagong planong gagawin. Mas matibay at mas matapang na Atara.